Yo, what's up? This is JD Effects. Welcome sa ating another video, another episode ng ating Jumbo Malag Effects series. Kung gusto nyo balikan ng ating part 1, pwede nyo balikan nyo, pwede nyo panoorin ulit. But this time, gagawa tayo ng tutorial regarding sa chords na ginamit sa kantang Alessandras. Of course, yung Jumbo Malag yung gagawin natin since naka-guitar tayo ngayon. So, Jumbo Malag yung part ang ating gagawin. But disclaimer lang na nag-base lang ako sa narinig ko, napapanood ko, na ginagaya ko, of course, or ina-apply natin dito sa ating playing, no? So, disclaimer lamang, no? So, paki-correct na lang ako if ever man na mali yung mga chords or mali yung mga tipa natin regarding sa chord progression sa kantang Alessandra. But before that, no, introduce ko lang sa inyo yung mga tuning na ginamit at of course, yung string na nakakabit sa ating gitara. So, ang string na ginamit ko dito ay naka-Elixir Cobalt string yata ako doon. And then yung gauge natin dito ay naka 1046, so talagang makapal siya. Ready na siya for kagkagan mamaya. And of course, tuning natin, no, napaka-importante na accurate or tama yung tuning natin kapag magko-cover tayo ng mga even songs, of course. So, ang tuning natin dito ay standard tuning, E standard, no? But may twist dito kasi base sa aking observation, no, napansin ko dito na kapag magko-cover ako ng even songs, naka-standard E-tuning naman ako, but ang problema ay parang napapansin ko dito, parang slight observation ko dito, may konting-konting detune. So, every time na magko-cover ako, napansin ko may slight detune siya. So, ang problema doon, parang napapansin ko yung hertz. So, alam naman natin na ang standard hertz natin ay nasa 440. So, nung trinay ko siyang dagdagan ng isa, naging 441, ayun, na-realize ko na, or nalaman ko na tama siya or parang accurate siya, no? So, tugma siya dun sa mga tuning ng even songs. So, try nyo siyang gawin 441 Hz kapag gusto nyo mag-cover ng mga even songs. So, yun lang. Konting tips lang, no? Para ready na tayo sa ating chords na ipapakita. So, start tayo sa intro natin. Ang intro natin ay kailangan natin dito ay distortion effects lang. But, kung gusto nyo mag-add ng plunger, ng pacer, it's up to you na. Depende na sa inyo yun. But, this time, ang gagamitin lang natin ay distortion effects. Of course, ang gagamitin nating distortion effects dito, walang iba kundi ang metal zone. Of course, fan na fan tayo na metal zone para ready tayo sa kagkagan. So, intro tayo. Ipapakita ko muna sa inyo kung paano gawin yung intro. So, dito, mag-focus kayo sa fretboard para malaman nyo yung or magkaroon kayo na ideya sa ating mga chords na gagawin. So, start tayo sa ating intro. So, ang ginawa natin doon, slide tayo pataas from sa 12th fret. Tapos, E. I-ring natin. Dalawang beses. Tapos, meron tayong parang F dito, papunta sa E. Para siyang ano. Ayan, para siyang parang octave lang siya, na ulit-ulitin nyo, na sunod-sunod na. So, ganito siya. Ayan. So, pakinggan nyo ulit. Tapos, slide ulit. Next naman natin dito sa ating ayan, no? So, ulitin natin sa una. So, itong ano natin, parang middle finger natin, ang ginagawa natin dito, ay minamute ko yung D string natin. Ayan, minamute ko siya para ang maririnig lang is yung octave natin na bawat chords. So, ganito siya. Imbis na ganyan, ang ginagawa ko, dinadump ko dito yung middle finger ko para i-mute niya yung D string natin. Ayan, parang maririnig lang kapag nagpa-power chords tayo ay ayun. So, ulitin natin from umpisa, no? Ayun, so meron siyang B, parang B minor yata. Pero, ito. Ayan, so meron siyang ganito sa dulo. Meron siyang 5 times na ganito. Ayan.
Ayan. Tapos, next natin, dako tayo sa ating parang breakdown siya ng pinaka main riff dun sa intro natin. So, ganito siya. Papakita ko muna. Ayun. So, papansin nyo, para tayo naka-hammer on lang doon, hammer off, mga ganon. So, ang ginawa natin doon, from G. Tapos, parang A sharp. Sulitin natin. Yan, ulitin nyo lang niya practice yun kung hindi pa kayo sanay sa ganong klaseng pag-picking or sa pag-chords natin. So, ganun na siya. Ulitin natin. Ayun. So, gawin natin ulit ng buo. Tapos, doon sa dulo, may para siyang i-stop nyo agad yung doon sa ring na yun. Ayan. Pero ang ginagawa ko kasi, para hindi ako mahirapan, is gumagamit ako ng ito. Ayan, ginagamit ko yan. Para hindi ako mahirapan sa pagtitipa ko or paglilipat ng mga notes, no? So, ganito ko siya ginagawa. Ayan, so, paano yung parang FF natin dito? Madalas, nakikita ko or napapanood ko, minsan kasi ang ginagawa ni Jumbo Malag, no? Ganito siya, parang full ano siya, sa frets natin. Minsan ganyan. Minsan ganito siya, pero madalas kong nakikita, napapanood, ay naglalagay pa siya ng parang another octave dito. Para siyang F, pero parang octave din siya. Ayan, tapos so, gawin natin ang buo, yung ano. Ayan, meron siyang F dito. Tapos, dako tayo sa ating susunod na part, no? So, yung sunod-sunod ulit na ganito. Pero may iba't ibang notes na nangyayari doon. So, from G. Tapos, may palm mute na tayo na gagawin doon. Bawat tipa natin sa mga chords natin or notes natin. Ayan. Nagdadalawang palm mute. Ayan, ting. Ayan, so pakinggan na lang. Tapos balik ulit sa F. Next naman natin na gagawin is yung mismong verse, do sa verse part. So, ang gagawin na lang doon is palm mute, no? Tapos, magpa-palm mute lang tayo doon. Again, distortion effects ulit gagamitin natin. So, ganito siya. Yan. Ayan. Sa buong verse natin, ganun lang gagawin natin. Sa buong verse, ulitin natin. Ayun, ganun lang mismo gagawin natin sa verse natin, pati sa second verse, ganun lang din. So, dako na tayo sa pinaka-complex na part, which is yung delay part natin. So, again, paalala ko lang na pagdating sa mga delay sound natin or delay picking, kailangan natin, una dyan, ay disiplina, no? So, kailangan natin ng disiplina pagdating sa delay. Kasi kung masyado kayong atat, masyado kayong gigil sa pagdidelay ninyo, nawawala na kayo dun sa mismong tempo, dun sa delay na ginagawa ninyo. So, kailangan nyo ng discipline. So, kung ano yung tempo dun sa mga delays ninyo, kailangan yun din yung dapat sundin natin para hindi siya redundant pakinggan, hindi siya magulo pakinggan. So, ganito ang ating delay, no? So, i-demo ko muna kung paano. So, naka middle pickup tayo. So, ganito siya. So, ganun mismo ang ating delay na doon sa part ng Jumbo Malag. But disclaimer lang na hindi ko sigurado kung gano'n ba talaga yung mismong picking dun sa delay part na yon. Again, nag-base lang ako sa napapanood ko, napapakinggan ko. So, parang yun na yung playing style ko regarding sa delay part na yon.
So, tatanggalin natin yung delays natin para marinig nyo ng maayos yung mga bawat tipa natin sa delay part na yon. So, ano ba yung mga kakailanganin natin sa picking na yon? So, kailangan nyo lang ng ganitong klaseng chords. Yan, lapit pa tayo konti para makikita nyo. So, kailangan nyo dyan ay ganito. Tapos, yung bass naman natin ay from E. Yan, tapos C. Tapos A. Ganun lang yung bass natin. But, the problem here is, malit yung daliri natin. So, hindi ko siya masyadong matapakan or matipa yung mga notes natin. So, nahirapan ako doon. But, yun, I will do my best naman para may bigay natin na maayos yung mga bawat chords natin. So, start tayo agad sa ating first delay. So, ayusin natin yung angle para makikita nyo. So, yung picking natin doon, focus tayo sa right hand natin. So, ganito ko siya ginagawa. Ito. Ayun, so, dun sa delay part na yon, kailangan nyo pala mag-palm mute. So, ang technique ko doon na ginagawa is hindi ko siya totally pinapalm, no? So, ang ginagawa ko doon ay pinapalm ko siya regarding dito sa part na to. Para hindi ko siya masyado totally ma-mute yung mga string natin. Kasi gusto ko rinig na rinig pa rin yung mga string natin, no? Or sa mga notes natin na doon sa delay part. So, ang technique ko, dito ko siya pinapalm mute, hindi siya dito or dito. So, dito ko po siya pinapalm mute. Ayan, dyan, no? Dyan ko siya pinapalm mute para rinig pa rin yung mga string natin. So, ulitin natin. Ganito yung ginagawa natin. So, wag natin mute. Tapos, dito sa next chord. Tapos A. Yan, ulitin natin. From here, sa E. Next, dito. Tapos, meron tayong E dito sa ating E string. Slide nyo lang sa patas, no? Ayan. So, try naman natin ng may delay na. So, engage lang natin. Ayan. So, ganito siya. Again, i-mute natin siya dito banda sa ating, ayan. So, ganito yung sound niya kapag hindi natin masyado i-mute, no? Kasi kapag i-mute natin siya, parang dito banda, hindi na masyado rinig yung mga, parang ring or vibration ng string natin. Although, okay lang naman siya, pero for me kasi, mas gusto ko yung naririnig yung mga string pa rin natin or yung vibration kahit na naka-palm-mute tayo. So, ganito siya. Pakita ko ulit sa inyo. So, again, dito ko ulit siya ipapalm. Dito siya. Try ulit natin. So, ganun yung delay part natin. Ngayon, next naman natin ay dako tayo sa ating chorus part. No, so, yung chorus part, nag-base lang din ako sa napanood ko ulit. So, ganito yung chorus part natin. Ayan. Ayan, ganun yung chorus natin. Pero, may iba pang ginagawa si Jumbo Manlag na napapanood ko sa kanya ay ganito. Meron siyang dulo dito. Ayan. And then madalas din na maririnig nyo sa mga even songs ay meron chords na ganito. Ayan. Every time na magikinig ka ng mga even songs, may chords na ganito. So, huwag nyo kakalimutan yung chords na yan dahil automatically, meron na ganun sa mga even songs. So, again, ulitin natin yung chorus natin.
chords natin doon, meron tayong E minor. Tapos, instead of C chords, ayan. Actually, pwede naman ganito eh. Pero, ang ginagawa ni Jumbo Malag, napapansin ko, ay kasama din tong G. Pero, lalagyan natin ng another C ulit dito sa D string natin. Tulad doon sa ginawa natin sa F. Ayan. So, ulitin natin from E. Tapos A. Tapos back to C ulit. Tapos yung parang I think diminish yata to tawag dito. So correct me na lang kung tama ba yung term natin. So meron siyang ganito na chords. Pwede din dito sa parang sharp dito eh. Ito din para hindi na kayo lumayo, no? No, so ganun siya. Tapos after ng chorus nun ay meron ulit na breakdown o yun doon sa main riff natin na ganito. Ayun, tapos babalik na naman kayo sa verse, ganun na ganun ulit, pati yung delay natin, ganun na naman siya. And then next natin is yung second chorus or yung last chorus natin kasi may mga nadagdagat na iba dito. So ulitin lang natin yung chorus, ganun. Tapos isa pa, kasi doon sa last chorus ay merong dalawang beses na chorus, so isa pa. Tapos, additional doon na ginagawa ni Jumbo Malag ay meron pa yung para mga slide-slide, mga iba-ibang chords. So, habang ginagawa yung chorus. So, ganito siya. Tapos, meron mga slide. Tapos, yung may variation na or voicing na ganito. So, after nung habang nagko-chorus tayo, no? Tapos, yung ganito na variation or chords. Tapos, isa pa. Ayan, ganito siya. Tapos, balik ulit dito. Ayun, yun yung last chorus natin. Ngayon, dako naman tayo sa ating, of course, yung solo part yun. Nakalimutan natin yung solo bago yung last chorus. So, ganito lang siya. Napakasimple lang naman. Gagamitin nyo lang naman ay itong E natin. So, kailangan nyo dito ng pitch bender, of course. Para sa akin, ginagamit ko dito pitch bender kasi magda-dive bomb na tayo dito sa ating guitar solo or guitar solo part, no? So, ganito lang siya. So, pakinggan nyo. Ganun siya. Ganun lang siya, no? Actually. Tapos, merong chords na ganito. Ayan. Tapos, after nung solo part, of course, dadako na kayo dun sa delay part ulit. Tapos yun, after ng dun sa delay part natin, last chorus na naman. So, ganun lang siya. Paulit-ulit lang yung chords natin. Umiikot-ikot lang. So, kung nalilito kayo sa mga ginagawa natin or pinapakita ko mga tutorial regarding sa chords natin, pwede nyong slow or yung time natin slow nyo siya para makita nyo yung mga chords natin dito sa ating fretboard. At kung nawawala man kayo or nalilito kayo sa chords natin, pwede nyong balik-balikan ng itong mga video natin para hindi kayo malito or mawala, no? So,
dito ko natatapusin ang ating video. Sana may matutunan kayo. And of course, sa ating part 2 ng ating Jump Bumanlag Effect series sa kantang Alessandra. And of course, maraming salamat sa suporta ninyo, sa tiwala ninyo, sa mga videos na ginagawa natin. So, keep updated lang sa mga videos na nilalabas ko. So, abangan nyo pa yung mga other videos natin na i-release regarding sa event songs and of course sa Jump Bumanlag Effects. So, dito na lang ang video natin. So, ayun. Next, kita na lang tayo sa susunod na ating video. Let's go!